uploader ng video ay ang vlogger na si Joy Prono na bago pa raw ng video ay nakikuha muna. Yung mga nakuha kong isda siguro umabot ng 1 sako, tapos yung huli namin pang sariling konsumo lang. Yung iba binigay namin sa mga kapitbahay. 15 years na raw residente ng lugar si Joy at sa tagal na ito, hindi na raw bago sa kanya ang ganitong pangyayari sa kanila. Sa tansya ko, nasa 6 na beses na. Nangyari nung una, September, tapos nasundan nung November yung pinakamarami talaga. Kami lahat nang nandun na nakahuli. Siguro sa estimate ko, nasa 200 mahigit yon, at saka may taga-ibang lugar din. Ang mga isda sa video, ihamak daw na mas malalaki kumpara sa mga naunang pagdagsa ng mga ito. Si Jessa Magbanwa, isa ring residente sa lugar, nakipiyesta rin sa pagdagsa ng tamban sa kanila. Yung nahuli naming isda ay ang yung kalahati, bininta namin. Yung kalahati, ginawa naming daing. Ang pangyayaring ito ay naumit pa raw ng mga sumunod na araw. 1 linggo nun, pagkatapos may video pa rin ako nun nung nagsitalunan. Pero kung may labis na natuwa sa nangyari, may ilan namang napapahala sa pagdagsa ng mga isda. Sa paniniwala nila, pwedeng senyales daw ito ng parating na sakuna. Natatakot din kami kasi baka may mas nakakatakot na bawi yung dagat sa amin. Sabi ng iba, may pamahiin daw, meron daw malulunod, saka mawawala. Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit nagdagsaan ng sardines sa dalampasigan sa Bohol-Bohol? Ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute, physical oceanographer na si Dr. Cesar Villanoy, posibleng may nagtutulak sa mga tamban para pumunta sa Pampang. Hinahabol sila ng mga kanilang predators sa dagat. So siguro itong nangyari sa Bohol-Bohol, may humabol sa kanila, doon sila napunta sa mababaw, sa may shoreline. Kaya doon sila nakita. We don't exactly know kung anong klaseng predator. Normal predators ng sardinas, yung mga pelagic na isda. Wala naman dapat ikabahala sa nangyari kasi natural lang yun na nangyayari. Nangyayari din yun sa ibang lugar.